para po sa ating pong mensahe this morning. Siya po natin Bible natin in Psalms 37. And in verse 4. Yan. So, isa po sa pamilya po ng verse. Yan na. Psalms 37 verse 4. Ang sabi po ng salita ng Diyos, delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, muli sa pag-aaral, pagtunghay sa iyong mga salita na muli, Panginoon, ay aming pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan. Muli, dakilang Diyos, aming dalangin na patuloy niyo, Panginoon, kaming gabayan. Ang iyong Santong Espiritu po ang magbigay sa amin ng karunungan, ng kaunawaan sa iyong mga salita. Gamitin niyo lang, Panginoon, ang inyong abang lingkod sa pagbabahagi po ng iyong mga salita. At dakilang Diyos, kariming Panginoon, ay patuloy din po na nagpapakababa sa inyong harapan. Patuloy po kami na humihingi ng patawad sa amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga kasalanan, maging sa isip, sa salita at sa gawa. At sa oras na ito, Panginoon, bigyan niyo, Panginoon, kami ng malayang oras upang ang mga salita po ninyo ay amin pong mapag-aralan at hamunin niyo po ang bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa aming pong pastor, Ferdy Marasigan, Panginoon, sa kanyang pamilya, patuloy ron na pag-iingat yung pagkaloob sa kanya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayun. So, okay na, ma'am? Okay na po. Ayan. So, this morning po ay pag-aralan po natin yung sinasabi pong delight in the Lord. Ayan. Pag sinabi pong delight, sabi po dito is, delight in the Lord is not about seeking ultimate pleasure in life, but rather finding joy and fulfillment in God. Ayan. So, ang delight daw po, dun sa Tagalog kanina, ay magpakaligaya. At dito naman po, ang sinabi po dito is about how to finding joy and fulfillment in God. So bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, we need to always delight in the Lord. Kasi ang pangako niya po dun sa ating text, dun sa last part, sabi niya dyan, and He shall give thee the desires of thine heart. So siguro po tayo, ang dami yung desire yung puso natin, na minsan po hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. But salamat sa Panginoon, sabi lang niya dyan, delight. Magpakaligaya, magkaroon ka ng pagkakataon, ng oras para sa Diyos. At naniniwala tayo na anuman yung desire ng ating puso, ito po ay ipagkakaloob niya sa atin. It is a call to prioritize our relationship with God. So we need to prioritize. Talagang dapat po ang Diyos ang una. Ano po? Minsan no, nakakalungkot, maraming mga Kristiyano para bang ang Panginoon Diyos ay isang bagay lang na pagkailangan lang. Ano po, ngayon po ay sabihin natin Sunday, first day of the week. Ano po, noon kasi akala natin ang first day of the week is Monday. Kasi po, diyan tayo nagsisimula magtrabaho, yung nag-aaral, diyan mag-aaral. Pero alam natin dito sa Bible, ang sinabi yung first day of the week is Sunday. So when we start our week for the Lord, naniniwala ako, God will bless. Amen? Marami ang mga Kristiyano, para pag ang Panginoon, ang Diyos, ay option na lang. Para bang pagkailangan na lang natin ng Panginoon, tsaka na lang tayo tatawag o lalapit. So sabi po rito, it is we need to prioritize our relationship with God. Number one ho yun, na dapat magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. When we delight in the Lord, we begin to align our desire with His will. Ano ba yung desire natin? Ano ba yung gusto nating mangyari? Sa buhay natin, sa gawain natin, o sa ministry natin, o what kind of aspect siguro na gusto nating gawin para sa Panginoon. And then also sabi rito, and He grants us the deepest longing of our hearts. So yun yung maganda. Ano po?
talagang nandun ho yung kung ano man yung hinahanap ng ating puso, yung longing po, ay sabi ho to, the Lord will grant us. Ibig sabihin yan ho ay ipagkakaloob o ibibigay ng Diyos sa atin. So ngayong umaga po ay ito po, minsan po baka matakal ko din yung pagdating sa tatay dahil Father's Day naman ngayon. So sagasaan natin yung tatay. Hindi yung nasasakyan Ibig sabihin po, bigyan din natin ng recognition yung tatay. Ano ba ang kanyang responsibility bilang tatay. So titingnan naman natin yan sa Word of God. Hindi naman yan parang pagagalitan lang yung mga tatay. Ano po? So sabi nila, to delight ourselves in the Lord, we need to purposely forsake others' delight. Ano ho ba yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan? At kung gusto po natin yung tinatawag po na delight ay purposely talagang dapat intentionally talaga na forsake, iwanan. Ano po? Sabi nga po, let go of the things that distract us from seeking God. Alam niyo po, sa panahon ho natin ngayon, siguro aware naman ho tayo, marami hong mga bagay po na umaagaw ng oras natin sa Diyos. Amen? Number 1 ho dyan yung gadget. Ano po? Araw-araw siguro, wala ho sigurong Kristiyano, ewan ko lang na walang cellphone. Meron po ba? Sino walang cellphone? Bumili ka. Maniwala ako sa iyo. So, lahat po siguro tayo, meron tayong cellphone. But, ang problema po, mas marami tayong oras sa cellphone kesa sa Diyos. Ano po? First thing in the morning, bago mo nalangin, cellphone muna. Sana nga kung ganon. Pero nangyayari po, titingnan muna kung merong nag-text o may nag-message. Ano po? So sabi rito, we need to let go. Ialis natin yung mga bagay po na didistract sa atin from seeking God. We need to prioritize. Sabi nga ng Matthew 6:33, sabi ni Kuya Boy kanina sa prayer niya, yung seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. So sabi ko rito, ano ba yung priority nito? What is your priority? What was our priorities? Sabi ko rito, ito ba yung work, career, riches, or material things? So ano ho ba yung priority natin? Alam nyo, sa totoo lang, sabi nung iba, masarap daw na yumaman. Ano po? Pero minsan yung kayamanan na yon, naniniwala ko minsan po yun po yung maglalayo sa atin sa Diyos. Amen? Kaya pag sinabi ho yung career, tayo, ang dami natin siguro, lahat dito, may mga trabaho po dito, ano ba talaga yung ano natin? Ano ba talaga yung priority natin? Tandaan nyo po, lahat ng meron tayo, even our career o trabaho natin, yan ho ay galing po sa Panginoon. So we need to recognize that. Hindi po pwede yung, sige, magtatrabaho ako. Kaya nga sa Kristiyano, dapat talaga, hanggat maaari, yung araw talaga ng Panginoon, yung araw ng linggo, ay talagang walang trabaho. Kung meron man, priority mo muna yung pagsamba. Ako po, hindi po ako against dun sa tinatawag po na Family Sunday. Ano po? Ang problema lang sa Family Sunday, nawawala yung oras sa Diyos. Ano po? Kasi ito yung oras para sa pamilya. Yes, wala namang problema doon, but you need to start muna sa Panginoon. Di ba siguro sa church naman tayo po, hindi naman siguro tayo inaabot ng kalahating oras sa church. Ano po? At sabi ko nga sa labas, pag ikaw ay nananambahan, ay halos isang oras lang. But yung 1 hour na yun, minsan hindi pa naibibigay sa Diyos. Sa atin po siguro, mga believers, siguro oras natin, pinakamahaba na yung 3 hours. Ibig sabihin po, yung 21 hours, atin pa rin. Tandaan nyo po ang requirement po ng Panginoon sa pagsamba is 1 day. 1 day is 24 hours. Pero kung mananambahan tayo, like ngayon, sabihin natin 3 hours tayo, so ibig sabihin po, yung 21 hours, atin pa rin. How good is our God? Ano po, pag sinunod natin ang Old Testament, wala ka talagang gagawin yung araw po ng linggo. Now, sabi ko ng 1 John chapter 2,
O, pamilyar po ito sa atin. 1 John chapter 2:15. Yeah. Ano po ang sabi ng 1 John 15? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen? Huwag daw nating ibigin ang sanlibutan. Ano po ibig sabihin niyan? It's about the system of the world. Yan yung talagang umaagaw sa atin, yung sistema ng mundo. Sabi ng salita ng Diyos, huwag nating mahalin, huwag nating ibigin. Ano po? We need to prioritize our God rather than the things that the world give us. Ano po? Tandaan po natin, everything na material, sabi ho, yan ho ay temporal. Ibig sabihin po, hindi ho yan natin madadala. Ayun, may nagagamit doon. Hindi ho natin yan madadala pag tayo ay namatay. Amen? Yun lang yung cellphone. Sabi ko nga po, kung meron kang isang cellphone, sabihin natin, kay keypad man yan, kay touchscreen yan, kung whatever ano yan, siguro po we need to satisfy. Amen? Pero sa panahon ho natin ngayon, hindi ho ganyan nangyayari. Every time na meron pong bagong unit, ang cellphone, gusto natin, meron din tayo. Amen? Ako po, ewan ko, nakwento ko na sa inyo, nung araw, sabi ko sa church, hindi ko ho kailangan ng tablet. Sabi ko sa kanila, kung merong mas mahalagang kailangan, sabihin natin yung pera, that time ang cellphone o mga gadget nung araw, mga talagang libo yan ngayon lang yata medyo bumababa. At the same time, pag bagong labas, mas namamahal naman. Sabi ko po, hindi po ako impokrito na ayaw ko ng tablet. Ano po, basta may tablet ko. Ayan, ano po. Pero sabi ko, hindi ko yan ipaprioritize kung merong mas higit na kailangan. Ano po. Pero kung hindi naman, sabi ko nga po sa inyo, yun lang meron tayong isang communication. Siguro po, napakaganda na no. Ano po. Ewan ko kung meron pang tao ngayon na walang cellphone. Meron pa o kayang walang cellphone ngayon na tao. Matutuwa nga tayo, bakal bote nga, ganda ng cellphone no? Meron pa nga ititupi di bale. So sabi yung love not the world, yung sistema. Huwag ho natin mahalin kung ano yung gusto ng mundo, ang gawin ho natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Amen? Kasi po yung mundo na to, wala, everything we have, material things, po, yan yung temporal. Wala ho tayong madadala. Sabi nga ng Bible, anumang bagay, hindi ho natin kayang dalhin. Sabi nga ni Job, hubad akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina, hubad din akong alis. Ibig sabihin, wala kang madadala. Ano po? Kaya sabi ho rito, we need to, number one, i-prioritize natin ang Panginoon. At sabi nga po dito ay purposely forsake others' delight. Kung ano ho yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Pangalawa, paano po tayo magkakaroon ng sabi natin, kasiyahan sa Panginoon? Yung tinatawag po na exercise our spiritual discipline. Ayan. So, ano ho ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano? Sabi ho rito, we need to engage in worship, in soul winning, in giving, in mission, in reading the Word of God, and pray regularly. Amen? Kailangan nyo ang isang Kristiyano kung paano tayo magiging masaya, maligaya sa Panginoon, engage po natin yung sarili natin. Ngayon yung worship ngayon. Di ba, sabi nga ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembly. Huwag ho natin pabayaan yung pagkakatipon. Ang salita po ng Diyos na mapapakinggan natin, ito po ay magiging encouragement sa atin, magiging pagpapala sa atin. When it comes to worship, sabi nga po ng Bible in John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, Panginoon Espiritu, at we need to worship Him in spirit and in truth. Kaya bilang mga Kristiyano po, we need to delight on the Lord through our worship. Huwag ho natin kalilimutan. Alam nyo, pagdating ho sa paglilingkod sa Panginoon, ito yung minsan nakakalungkot sa mga Kristiyano. Baliktad para pag ang Diyos na ang nang-aamot sa atin ng oras para tayo maglingkod sa Kanya, rather na siya yung dapat na i-prioritize natin. When it comes to worship,
dapat to, sabi ko nga sa church po sa amin sa Peñaranda, dapat nga po Saturday pa lang ng gabi, nakaprepare na tayo. We need to prepare our hearts. We need to prepare kung mayroon man tayong gagawin. I-prioritize po natin ng Diyos. Ako nga, sabi ko nga po, medyas lang po minsan, hindi na nakakasimba yung pamilya. Diba? Kasi yung tatay naghahanap ng medyas, kulang yung isang piraso ng medyas, sabi ng tatay, huwag na tayong magsimba. Ha? May ganun po, di ba? Nakaprepare na yung puso mo. Alam nyo, pag nakaprepare kasi ang puso mo, Saturday evening pa lang, walang dapat maging ano yun, walang maging hadlang. Even ho yung mga taong pupunta sa atin. At minsan may ganito pong cases eh. May mga kaibigan tayo, sabi natin, mahal natin sa buhay, dumating ng Sunday, pero nag-pray ka na nung gabi na mag-attend ka ng church, tapos dumating yung bisita mo, hindi ka na nag-church. Ako po sabi ko, dalawa lang. Kung taga dyan lang yan o malapit na sa lugar mo yan, pabalikin mo na rin. Kung malayo naman, isama mo sa church. Para siya makapakinig din. Ano po? Ang problema kasi galing Saudi. Galing sa ibang bansa. Imbes na ang Panginoon ang unahin yung dumating. Hindi po, ang isang Kristiyano dapat ang ginagawa ho natin, unahin po natin ang Panginoon. And then when it comes to worship, engage po natin yung sarili natin. Dapat ito ho ay kasama na ng buhay natin. Huwag namang routine. Kasi pag sinabi po kasing routine, para bang gano'n na lang. So, ang isipin natin, yes, sasamba ako, siyempre kailangan kong mag-bless sa salita ng Diyos na magagamit ko sa aking buhay, in my everyday life, yung buhay natin. So, tandaan niyo po, sa pakikinig ng salita ng Diyos, matututunan tayo dito. Ako po sa church nung araw, meron kumatin sa amin, kung sinasabi daw, hindi raw sila nabibless. Sabi ko, bakit? Meron humang Kristiyano ng simba na hindi na-bless? Wala mo. Di ba, sabi ko, kung hindi ka na-bless, hindi ka siguro nakinig. O pangalawa, hindi mo inintindi yung salita po ng Diyos. Imposible ho na hindi ka mag-bless pag ikaw ay nag-church. Pag hindi ka mag-bless sa church, huwag ka nang mag-church. Kaya ka nga nandito eh. Para matuto ka, ma-encourage ka, makita mo yung biyaya ng Diyos sa'yo. Hindi ka ba naniniwala na biyaya ng Diyos yung buhay natin? Sa Peñaranda po ngayon, nakwento ko kahapon doon kila Mag, yung amin pong budget officer doon po ay namatay. Malakas pa sa kalabaw yun. Namatay po, dinala sa ospital, hindi na nakauwi ng buhay. Isipin niyo po, ganun kadali ang buhay natin. Pangalawa, in soul winning. Ito ho yung pinaka-importante. Alam niyo po ba ang soul winning? Ito ho yung Great Commission ng Panginoon. In Matthew 28, yan ang po natin doon. Matthew 28, 19 and 20. Sabi po dyan, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things which I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi po dyan, go ye, humayo. Hindi po pupunta sa atin yung tao. Tayo po ang pupunta sa kanila. Amen? Ngayon po, sa totoo lang, sabi nga ng Bible, the harvest is plenteous. Kumbaga, kaya nga sabi po ng Bible ay pray. Tinatawag po na laborers. Kami po, ng mga pastor. Ano po? Tandaan niyo, sabi nga sa church kanina, ang soul winning, hindi lang ho yan trabaho ng pastor. Amen? Huwag ho natin lahat iasa sa pastor. Kaya tayo niligtas ng Panginoon para tayo mag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Di ba, sabi nga po sa inyo, sa church namin, meron kaming lifetime team. Nakalagay doon yung akay ko para kay Kristo. Sino akayin mo? Number 1, pamilya mo. Pangalawa, kapitbahay mo. Pangatlo, kaibigan mo. Pang-4, kaklase mo. Pang-5, katrabaho mo. So yan yung trabaho natin. Ang pahirap po sa Kristiyano, hindi natin alam kung ano ba, bakit hindi tayo makapag-witness. Alam niyo po ba, sabi ko nga po sa church, hindi naman sa hindi natin kailangan malaman ng Bible.
I mean is, yung buhay mo lang, living testimony mo. Ano yung ginawa ng Diyos sa'yo nung hindi ka pa Kristiyano, nung hindi ka pa ligtas, at ano yung ginawa sa'yo ng Panginoon nung ikaw ay naligtas na. Yun yung number one. Kasi, ewan ko, kasi may mga Kristiyano sabi, Pastor, wala kaming alam sa Bible. Paano kumatanong kami nang hindi namin alam sa Biblia? Ha? Kaya sabi ko nga, doon kayo magsimula, yun sa buhay mo, yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Nung ikaw ay niligtas ng Panginoon, doon ka magsimula. Di ba? Ang dami hong nagte-testimony, puro ano lang, puro mga material lang. Alam niyo po, we need to thank the Lord for our salvation. Dapat to, lagi ho tayo nagpapasalamat, Panginoon, salamat po at niligtas niyo po ako. Di ba sabi nga ng Bible, tayo na patungo doon sa impyerno, sabi ng Bible, si Kristo ay namatay doon sa krus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sabi niya, go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. So magturo tayo. Ano yung tuturo natin? Kung ano yung sinasabi ng Bible. Ha? Kaya pagdating po sa soul winning, dapat to talaga we need to involve. Mag-involve po tayo lahat. Alam nyo, bagamat sabi ng iba, ang Panginoon daw, hindi naman daw tumitingin sa numero. Tumitingin daw ang Panginoon sa puso. Ano po? Pero hindi ho natin maiwasan yung mga tao tumitingin sa numero. Ano po? Bakit ko continue lang? Bakit ganyan lang kayo? Di ba? Kasi alam nila, may mga denomination na ang daming matin. Ano po? Tandaan niyo po, maganda lang naman talaga sa atin kasi ang ating Panginoon will purify us kasi. Hindi tayo katulad ng siyempre, lahat ng buhay nila, andun talaga yun. Tayo kasi hindi. Kumbaga tayo po, lilinisin ng Panginoon sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng mga kasalanan natin. Sila kasi hindi. Sa totoo lang, marami hong nagtuturo. Nagtuturo lang sila about Christian living. Kung paano mamumuhay ng maayos. Di ba? Pero yung kaligtasan, itanong mo, hindi nila alam kung saan sila pupunta. And then sabi po, pagdating naman po sa giving, ito yan, sabi naman in 2 Corinthians 9. Mag-involve din po tayo. Alam nyo, bakit po ba maraming Kristiyano pagdating sa giving, tahimik? Bilangin ito mahimik. Bakit ito pagdating sa giving, tahimik? Alam nyo po ba, ang pagbibigay po ay, yan po ay isang opportunity tayo para magbigay. Ano po? At sa pagbibigay, wag lang naman yung kung ano na lang yung kaya natin ibigay o yung gusto natin ibigay, rather, di ba? Ano sabi yung ng 2 Corinthians 9:6-8? But I say, he which soweth sparingly shall reap sparingly, and he which soweth bountifully shall also reap bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly and of necessity, for God loveth a cheerful giver. And verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Ang sabi ho dyan, magbigay ang isa ayon sa ipinaysa ng kanyang puso. Ano po? Hindi daw po pabigat sa loob o dahil sa kailangan. Alam niyo po, when we give, dapat talaga yung puso po talaga lang. Meron po kasi nagbibigay talaga, wala naman yung kasabihan nga daw po, hindi ka daw pwedeng magbigay nang wala kang, hindi ka pala pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Pero pwede ka daw magbigay nang hindi ka nagmamahal. Tama ba? Di ba? Kasi minsan tayo yung binibigay natin para sige, bigay ko lang yan. Para pag hindi kasama yung puso. Kasi po pagkasama ang puso, katulad ng sinabi dito sa verse 8, siya na naghahasik ng bahagyana. Siyempre bahagyana maani mo. Siya doon na naghahasik ng sagana na rin yung maani. Ang dami natin hinahanap sa Diyos. Ang tanong, may ginagawa pa tayo sa Diyos? Sa pagbibigay po, alam nyo, minsan sinasabi nila, hindi naman natin kailangan ng pera. Diba? Kasi pag namatay tayo, wala naman tayo.
madaling pera. Pero alam niyo po ba, napakasarap na ikaw po ay ginagamit ng Panginoon para magbigay sa gawain ng Panginoon. Ang Diyos po natin, He is not lack doon sa ating mga labor of love. Lahat po ng gagawin natin, lahat ng ibibigay natin sa Panginoon, ibabalik po yan. Ano po? Lagi po natin isipin, yung pera na yan, dito lang yan, hanggat nandito ka lang. Di ba sabi nga ng isang illustration, pag meron ka daw gripo, na merong isang timba doon, binukas mo yung gripo, di siyempre tatapon yung tubig, di ba? So tatapon yon, pero yung timba, hindi na uubusan. Ano ibig sabihin nun? Habang ikaw ay nagbibigay, yung nalagyan mo, hindi mo nababawasan. Tuloy-tuloy pa. Ano po? Kaya sa pagbibigay po, wag po tayong malungkot. Wag po tayong, Pasto, puro ano na lang, puro giving na lang, puro ganito na lang. Tandaan niyo po, ang Diyos ang unang nagbigay. Ang binigay niya nga sa atin, buhay niya. Diba? Tapos etong mga bagay na meron tayo, hindi natin maibigay sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, huwag naman tayo maging stingy. Ano ba yung stingy? Makunat. Nung araw, laging ini-illustration ng mga pastor. Nung bago-bago pa lang pag dumadaan na yung offering plate, lahat daw ng mga dumuduko, tinahanap yung bulaklak. Ano yung bulaklak? Ano ba yung bulaklak nung araw? 5 lang yun eh. Di ba? Yung Pentagon ba? Magkano yung Pentagon? Sino nakakalam nun? Magkano yung Pentagon? 2 piso. Di ba? Oh. Yung 5 yata ngayon, hindi ko alam kung yung may putas ngayon eh. Di ba? O kaya siguro yung 20 pesos ginawang coins eh. Kasi pag ginawa ka yung 20, hindi na maipit yung mukha ni ni Quezon. Di ba? Sa pagbibigay po, alam nyo, mas maganda. Sabi nga, paparad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Habang nagbibigay po tayo, Diyos ang magbibigay, magsusupply yan. Hindi ho natin kayang higitan ang Diyos when it comes to giving. Di ba, every time na meron tayong talagang opportunity to give tayo. Di ba, alam nyo, tinan nyo po yung mga hindi marunong magbigay, sila yung laging wala. Sino ho dito yung hindi marunong magbigay? Di ba? Yung hindi marunong magbigay, sila yung laging wala. Sila yung laging kulang. Pero yun na nagbibigay, tingnan niyo po, hindi na mabawasan, di ba? Tumarang pa. Ako po, kahit sa siya, ini-invest siya. Ako, sabi ko po, kahit ano lang sa akin, kanina, natuwa ako kanina. May nagabot sa akin ng love gift eh. Ayun, yung asawa ko pala. Nagbigay sa akin ng love gift kanina. Nagbigay ako ng token, yung parang bag. Natuwa ako, nilagyan ko ng tig-100. Sabi ko, tuwa-tuwa naman yung nakatanggap. Sabi niya, okay, pastor Kasi bibiro siya. Sabi, pastor, may lamang bato. Sabi ko, tingnan nyo. So, tuwa-tuwa sila. Di ba, yung mga ganung mga bagay po, maliliit lang siya. Pero, di ba, ako naniniwala ko, ibabalik ng Panginoon yun. More than doon sa aking inaasahan. So, sa atin po, ayan, sabi nga natin, ang pangako naman ng Diyos dito sa verse 80, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always have sufficiency in all things, may abound to everyone. So, yun yung masama. Di ba, wag tayong manghinayang na magbigay sa gawain ng Panginoon. Ano po, sabi ko nga sa inyo, kahit marami tayong pera, iiwanan natin yan. Wala ko tayong dadaling naman. Ano pa? Sabi rito, ano pa yung kailan saan po tayo pwede ma-engage? Sabi rito, in mission. Salamat po sa Panginoon. Kami po ay isa doon po sa inyong tinutulungan. So, unti-unti po, yung amin naman pong building project ay napaikitan ko na po ng bakod at naglagay na kami ng Poso Negro. Salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, pagdating sa mission, kasi bakit ito ba may mission? Kasi yung hindi natin kayang gawin sa church natin, pwede sila ang gumawa, especially when it comes to soul winning. Ano po? Kasi pag may part po tayo sa mission, parang may part na rin po tayo doon sa mga iniligtas ng Panginoon. Ano po? Kasi hindi naman natin kaya. Di ba? May mga missionary po kayo sa ibang bansa. Gusto niyo ba pumunta doon? Para mag-soul winning?
Ha? Oh. Kaya na, pagpunta nyo doon, siyempre masahe kayo. Diba? Pero, when it comes to sa mission po, kasi yan yung way ng Panginoon para tayo makatulong sa ibang mga missionary. At the same time, sila po yung gagawa nung dapat tayo ang gagawa. So, sabi ho rito, when it comes po dyan sa pagbibigay, napita na ako sa soul winning. So, pagdating ko sa soul winning, sabi nga po dito, yan no through our giving. Diba? Meron tayong tinatawag na faith promise. Saan ba yung faith promise? Sa mga missionary. Ano po yung tinutulungan niyo po? Dito. Diba? Ang ating pastor ay marami ho siyang pangarap dito po sa inyo. Ano po? So, sino ho ba ang aasahan ng ating pastor? Okay, kayo din. Ano po? So, wag ho kayong matakot na magbigay kasi ibabalik din ho yan ng Diyos sa inyo. Okay? And then, saan pa tayo mag-engage in Bible reading? Ayan, sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 3, verse 16. Ano ba ang benefit ng salita ng Diyos sa atin? Ano ang benefit niya? 2 Timothy 3:16. Ano ang benefit niya? All Scripture is given by inspiration of God that is profitable. Ano ba yung profitable? Pakinabang. Saan natin mapakinabangan niya? Siyempre, unang-una sa pagtuturo. Pangalawa, sa pagsansala. Pangatlo, sa pagsaway. Sa ikatututo ng sapatuloy. Diba sabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano po, yung Word of God ay nagsisilbi pong pagkain ng ating kaluluwa. Amen? And si Peter naman, ang sabi naman ni Peter, desire the sincere milk. Diba? Kasi pag yung gatas at saka yung tinapay, alam natin, yan no ay para sa hindi lang sa paglaki natin, kundi yung pag-grow natin sa Panginoon. So, maganda ho yung marami ho tayong natututunan. Ano po, wag ho tayong nanonorish lang ng salita ng Diyos sa church. Ano po, kaya sabi nga po sa inyo, kung na-e-extra yung kaluluwa natin, payat, tapos malaki ang tiyan. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Kasi sa church lang nanonoris eh. Sa bahay wala na. Dapat to, meron mo tayong regular Bible reading o Bible study sa bahay natin. In personal ha. Oh. Kasi minsan wala na yung salita ng Diyos sa atin. Pagdating sa bahay, wala na yung Bible natin. Sabi nga ng iba, pagligo, kukunin mo na lang sa chef at saka mo papagpagay. Nakakalungkot po. Dapat po sa bahay, meron mo kayong oras para magbasa ng salita ng Diyos. Kasi siyempre, bago kayo magbasa, nanalangin kayo. Para ipaunawa ng Panginoon sa inyo, sa atin, yung ano yung babasahin. Ano po? Bakit pa meron tayong Bible kung hindi naman natin babasahin? Alam niyo po, mapanat pa tayo kasi tayo, kahit saan, pwede tayong mag-open ng Bible. Sa ibang bansa, hindi, especially sa mga communist country. Sa communist country po, tatlo lang mangyayari sa iyo kung ikaw ay nahuli, nagbabasa ng Bible. Either ikaw ikulong, either ikaw ipakuwiin, at pangatlo, ikaw ay patayin. Samantalang sa atin, napaka-free natin sa salita ng Diyos, tapos may cellphone pa kahit wala kang dalang Bible. Diba? Tapos tayo, tamad tayo magbasa ng Bible, kaya konting problema lang, bumibigay tayo. Di ba? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lahat yan eh, kasi yan yung magbibigay sa atin ng karunungan. Sa pagbasa ng Bible, makikita natin ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin. Kontento na lang ba tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos sa church? Sa bahay wala na, paano kung hindi ka pa nagsimba? Ha? Hindi ka na nga nagbasa the whole week sa bahay mo, pagdating pa ng linggo, hindi ka pa nagsimba. O di, lalo kang wala ka na. Anong blessing ang hahanapin mo? Tawag ko, magagalit ka pa sa Panginoon. Panginoon, bakit ako? Wala, bakit siya meron? Huwag mo tayo makontento na sa church lang tayo nagbabasa ng Bible. Kahit sa bahay mo, magbasa po tayo. Ano po? Nourishment po yan. Nourishment po yan ng ating kaluluwa. Para mas lalo tayong matuto.
Alam nyo, ang buhay naman talaga natin, kung papasin natin, talagang kailangan talaga natin ng Panginoon sa mga nangyayari din naman. Ano pa sabi rito? When it comes to, yung tinatawag naman po na prayer. Kailan ka ba nananalangin? Sabi ho ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ano ba yung sabihin niyan? From time to time. Hindi naman sinabi ng Panginoon mag-pray ka ngayong umaga, bukas ng umaga, tapos mo. Hindi po. Ibig sabihin niyan, from time to time. When the Spirit calls you para manalangin, manalangin ka. Alam niyo po, sabi ko nga po, nananalangin lang tayo, hindi na po tayo nangihingi. Nananalangin tayo kasi nagpapasalamat tayo. Ano po, wag naman ho yung laman ng panalangin natin, puro hingi na lang. Ano po? Kaya nga sabi ko nga, yung Panginoon, Panginoon na lang. Ano po, wag naman ganun. Unang-una, magpasalamat tayo. Panginoon, salamat po sa buhay ko, malakas pa ako. Ang dami, sabi nga nung iba, dun sa amin, may nangyari din yata isang case din. Bagamat may edad na, natulog lang, hindi na nagising. Oh. Diba? Magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa atin, pamilya natin. Walang karamdaman yung pamilya natin, okay yung pamilya natin, we need to thank the Lord. Amen? O siguro naman yung mga gusto natin, nakukuha natin, we need to thank the Lord. Amen? Hindi yung pag lumapit ka sa Panginoon, Panginoon, pengi po nun, pengi po niyan. Ha? Pasalamat ka muna kung ano yung mga binibigay ng Diyos sa'yo. At humingi ka naman ng tawad sa kasalanan mo. Ang kasalanan ba, noong sin lang? Noong sin lang ba kasalanan? Hindi, ano sabi ni James 4:17? Sa lahat ng nakakaalam ng mabuti, hindi ginagawa ito ay kasalanan sa kanya. Akala natin dahil hindi ka nagnanakaw, wala kang kasalanan. Akala natin dahil hindi ka nagsashabu, wala kang kasalanan. Shabu talaga yun. Ano yun? Ano pa yung mga kasalanan na alam natin? Yun lang ba ang kasalanan? Paano kung hindi mo ginagawa yun? Ibig sabihin ba, hindi ka nagkakasala? Maraming mga bagay na mabuti kung hindi mo yung ginagawa. Kasalanan yun. Amen? Mabuti bang manalangin? O, nananalangin? Paminsan-minsan. Pag sabihin, nagkakasala ka. Mabuti ba ang magsimba? O, nagsisimba. Kung hindi, nagkakasala ka. Mabuti bang magbasa ng Bible? Yes, nagbabasa. Tapos hindi ka naman nagbabasa. Marami hong bagay na mabuti, hindi ho natin ginagawa. Even soul winning. Ano po? Takot na takot, maraming Kristiyano takot sa soul winning. Bakit ba? Ano ba kinakatakutan ng mga tao soul winning? Yung matanong? May kung ayaw mong matanong, magbasa kang Bible. Para meron kayo sagot. Sabi naman ni Peter yun, di ba? Maging handa tayo sa pagsagot ng pag-asang nasa sa atin. Okay? Oh. Sa pananalangin, sabi dyan, sa tayo mananalangin, maraming lugar, di ba? Sa church, sa bahay, sabi ng Bible, di ba, in Matthew chapter 6, pumasok ka sa iyong silid, ilak mo yung iyong pintuan at manalangin ka. Yung nakakakita sa iyo na Panginoon ay gagantihan mo. Ano po? Minsan yun din ang kulang, panalangin. Kaya minsan tayo po ay nagkukulang. Luke 18:1, ano sabi ho doon? Tayo ay manalangin at huwag man lupay-lupay. Huwag po tayo mapakot sa panalangin. Kung sa tingin natin, hindi mo sinasagot ng Panginoon yung prayer natin. Sa totoo lang po, hindi po sinasagot ng prayer ng Panginoon yung panalangin natin. Kung yung gusto natin hindi nangyari, ibig sabihin po ba doon hindi sumasagot ng Panginoon? Sabi nila sumagot eh. Ang sagot ng Panginoon, hindi. Di ba? Kasi may mga bagay tayo na hindi tayo sa Panginoon, hindi naman yun ang will ng Panginoon. Kaya minsan hindi rin yun agad sinasagot ng Diyos. Di ba? Huwag natin isipin hindi sumagot ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan para sa iyo, anak. Di ba? O yung Romans 8:28. Kung sabi doon, all things work together for good.
O hindi mo sinagot ng Panginoon sa tingin mo, yung panalangin mo, ibig sabihin, meron pang ibang plano ang Diyos sa iyo. Yun ang lagi natin isipin. Ano po? At pag yan naman po, talagang kailangan natin, naniniwala ako, ibibigay yun po ng Diyos. Tandaan natin, sabi ng Bible, in His time and in His way. Ano po? Hindi lahat. Pero wag po tayong magtampo sa Panginoon kasi meron siyang plano sa atin na mas maganda. And then lastly, seek God's presence. Ano po? Sabi ho ng Psalms 51, medyo mahaba po ito. Alam niyo naman siguro itong context itong Psalms 51. Ito ho yung nagkasala si David kay Bathsheba at saka kay Uriah. Marami siyang nagawang kasalanan. Pero doon nakita natin how King David talagang gano'n na lang yung kanyang paghahanap sa Diyos. Ano po? Kaya tayo, pagdating ko in God's presence, dapat talaga, maliban doon sa panalangin talaga, hingin natin yung kalooban ng Diyos sa atin. We need to, yung mag-analyze tayo sa buhay po natin. Ano ba yung mga pagkukulang natin sa Panginoon o sa tingin natin parang hindi ginagawa ng Panginoon sa atin. Kasi nga, through our, sabi natin, yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa Diyos. Lagi ho natin hingin yung presence of God sa atin. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, wag lang ho ang Panginoon ay parang bagay lang na kailangan lang na kukunin lang natin kung kailangan. Magkaroon tayo ng tawag natin dyan quiet time na tinatawag. So pumunta ka sa isang lugar, talagang makipag-usap ka sa Panginoon. Diba? Sabi naman ng ating Panginoon, hindi ko kayo itinuring na alipin. At kundi tinuring ko kayong mga kaibigan. So tandaan natin, ang Panginoon natin nandyan lang. Hinihintay lang talaga niya na lumapit tayo. Ano po? In times of, sabihin natin, ang dami natin mga iniisip. I-ano natin sa Panginoon, ano ba yung dapat kong gawin? Ano po, minsan tayo po, may mga gusto tayong mangyari na minsan hindi natin alam kung ano gagawin natin. So we need to seek God's presence. Sabi nga nung kanina sa Matthew 6, pumunta ka sa isang kwarto, sa silid, doon mo kausapin ng Panginoon. Panginoon, ano ba yung gagawin ko? Ano po? Alam nyo, sa buhay natin, ewan ko, sabi nila, habang nagkakaedad tayo, minsan, dahil din natin iniisip. No? So, baliktad po. Si King David po, nakita natin yung kanyang attitude. Ano po? Hinanap niya kaagad ng Panginoon eh. Kaya nga sabi niya doon, restore unto me, create a clean heart. Diba? Yun ang lagi sinasabi ni David eh. Diba? Wag mo naman akong ilayo para sa'yo, parang ganun, di ba? Lalo na even nga sa pagsisira, andun meron sinabi si King David doon, di ba? Na maging, maging bahagi siya. So, kaya po sa atin, bilang mga Kristiyano, kung kinakailangan natin, sinabi ko rito yung delight in the Lord, dapat po talaga ma-engage tayo sa gawain niya, then yung mga bagay po na umaagaw sa atin, i-forsake natin, and then seek. At sa mga tatay naman, talaga siningit pa rin tatay, no? Sa mga tatay naman, siyempre, dahil tayo yung padre de pamilya, tayo po talaga ang mag-initiate sa pamilya natin, yung mga pinag-aralan natin. Di ba? Minsan, meron kang alam, hindi mo naman sinasabi sa asawa mo o sa anak mo. Tandaan mo, bilang tatay, meron kang accountability. Accountability mo sa asawa mo, accountability mo sa mga anak mo. Alam niyo po, may kaibigan kaming pastor. Sabi sa amin, kung yung asawa mo, yung pastor sabi niyo sa pastor, kung yung asawa niyo hindi sumusunod sa inyo, huwag na kayong magpastor. Ganun katindi. Sipin niyo, di ba? Sipin mo, pastor ka, asawa mo hindi sumusunod sa iyo. Bakit? Di ba? Opo, sabi ng pastor sa amin, huwag ka nang magpastor kung yung asawa mo hindi mo mapasunod. Malaki yung obligasyon ng tatay. Ano po, kahit yung sa mga anak, alam nyo ba ang mga anak ngayon? Mas matapang pa sa magulang? Pinagalitan ng tatay, galit pa sa tatay? Or sa nanay? Ano po ang sabi ng Deuteronomy chapter 6?
Sa tatay po to Total Father's Day naman. Okay lang naman po ba? Ayan. 6 chapter 5, ay verse 5 pala. Chapter 6 verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy mind. Verse 6, and this word which I commanded thee this day shall be in thine heart. And verse 7, and thou shalt teach them diligently, kanino? Unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest in the way, and when thou liest down, and when they rises up. So sa nyo yan, kanino mo yan in-address? Sa mga magulang, sa Israelita, kasi sa verse 4, di ba sinabi doon, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. So bilang mga tatay po, yung mga tatay po dito, tayo ho talaga yung gagamitin ng Panginoon para yung asawa natin, yung mga anak natin ay sumunod din naman sa Panginoon. Amen, alam niyo po, napakasarap na sa pamilya mo, nanay, tatay, mga anak, ay sama-sama naglilingkod sa Diyos. Amen? Sabi ko nga po, kung yung asawa mong lalaki, hindi pa Kristiyano, pag-pray mo siya. At kung yung asawa mong babae, hindi pa Kristiyano, pag-pray mo siya. Ano po, yung mga anak mo na hindi pa Kristiyano, pag-pray mo siya. Amen? At the same time, turuan mo ng salita ng Diyos. Di ba? Sabi nga ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ngayon po, sabi nga ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ano po? Ngayon po hindi na. Ang kabataan, ang problema ng bayan. Baliktad na! Kaya ho tayong mga tatay na Kristiyano, yung mga anak natin, wag nating hayaan sila talaga dyan sa sanlibutan. Ano po, wala nang masama. Talagang kung kaya natin silang i-control talaga pagdating sa labas. Alam nyo, ito nakakalungkot yung mga anak natin, gusto natin sa mga kaibigan nila, pero pagdating sa church, hindi naman makarating. Ito pa masakit. May mga magulang nasa church, yung mga anak nasa bahay. Kasama nung kasambahay. Kaya yung ugali ng kasambahay, nakukuha. Di ba? Kung tayo po nasa church, sure lang po natin, yung asawa natin, yung mga anak natin, kasama natin sa church. Amen? At bilang tatay, tayo po yan, mga tatay. Tandaan niyo po, yan po yung responsibility natin. Hindi lang sa anak natin, kundi sa asawa natin. Ano po? Kailangan talaga, bisa sabi nga nung araw, biro-biro ng mga pastor, nagpipitch yung kanyang pastor, yung asawa nandun sa likod. Di ba? Sa loob-loob lang, hindi mo totoo yun. Hindi mo nakakalungkot, nagtuturo yung pastor, tapos asawa nasa likod, tapos yung thinking ng asawa, hindi mo totoo yun. Di ba? Imbis na supporta mo yung asawa mo, siya pa yung kontrabida sa'yo. So ano gagawin mo? Bilang tatay ka, dapat talaga makita yung makita sa iyo yung halimbawa. Ako po, nagtuturo po ako sa marriage counseling. Yun yung sinasabi ko, doon sa, di ba sabi ng Bible, yung mga babae magpa-submit o magpasakop sa mga asawang lalaki. Sabi ko sa kanila, kung gusto mong mag-submit yung asawa mo, magpakita ka naman ng magandang halimbawa. Sabi ko, sasabihin mo yung asawa mo mag-submit sa'yo, patamad-tamad ka, patongit-tongit ka, pasugal-sugal ka. Patagay-tagay ka, tapos sasabihin mo sa asawa mo, magpasubmit ka sa akin Paano yun? Di ba? Kung gusto mong sumunod sa iyong asawa mo, magpakita ka ng magandang halimbawa na talagang dapat kang sundin. Ano po? Yun ang problema maraming mga tatay lang sa sa salita Wala sa gawa. Yung responsibility ng pagiging tatay, wala. Diba? Bagamat araw natin ngayon, sorry po. Araw natin ngayon. So mamaya, wala mo na maglalaba. So, mag-mourn muna tayo. Ayan. So, siguro po, yan lang po sabi ho dyan, delight in the Lord. Kung paano tayo magiging masaya, maligaya sa Panginoon. Ay, sabi nga dito, forsake yung mga bagay po na
umaagaw sa atin, yung priority natin. And sabi rito, we need to engage sa mga activities ng church, exercise, spiritual discipline, and then seek God's presence. To our conclusion, sabi rito, to delight in God, we need to prioritize our relationship with Him. Amen? Our desire will align in His will and will experience true fulfillment. Amen? And sabi rito, and He will give thee the desires of our hearts. Amen? Ang dami natin gustong gawin. Pero sabi ho dito, we need to delight in the Lord. Pag sinabi in delight, we need to prioritize. Tayo po nila.